Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. And this time, malapit na pong matapos yung book. At pakisama po sa inyong pananalangin kung ano po yung susunod na libro na ating pong pag-aaralan at tatalakay. Last chapter na po tayo ng mga aklat na mga gawa. Acts chapter 28. Acts 28, verse 1. After we were brought safely through, we then learned that the island was called Malta. The native people showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all because it had begun to rain and was cold. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his head. When the native people saw the creature hanging from his head, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, though he has escaped from the sea. Justice has not allowed him to live." He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. They were waiting for him to swell up or suddenly fall down dead. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, they changed their minds and said that he was a god. Verse 7. Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the chief man of the island named Publius, who received us and entertained us hospitably for 3 days. It happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery. The people visited him and prayed, and putting his hands on him. And Paul visited him and prayed, and putting his hands on him, and healed him. And when his had taken place, the rest of the people of the island who had diseases also came and were cured. They also honored us greatly, and when we were about to sail, they put on board whatever we needed. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi po ng tulong at paggabay. Pangunawa ay aming hiling, bigyan ng tulong ang aming kaisipan, ganon din ang aming mga puso. Ang mga salita po ninyo nawa ay mangusap, maintindihan namin, at mailagay sa aming mga puso. Makita kung ano yung naisin po ninyo at bakit pa ito nilagay ng inyong manunulat na sa Dr. Lucas. Tulungan pong bawat isa at patuloy pong patnubayan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Sa kasaysayan at kwento ng mga ministries na mga manggagawa ng Diyos, it's good to know at marinig kung ano yung mga istorya po nila. Kung wala kayong mapanood sa YouTube about them, then read books. At yun po yung ine-encourage sa atin. It's better to read life of missionaries, ano ang nangyari sa kanila. At sometimes we battle, at minsan nakala ng iba kapag narinig nila ang misyonero, gusto nilang marinig ng mga misyonero ay yung galing gubat o kung paano sila nagmisyon, nagsimula ng simbahan. Tandaan niyo po, ang pinag-uusapan po nating misyonero ay si Apostle Paul. He is a teacher. He's a Pharisee. Hindi ito isang misyonero galing sa gubat, nag-start ng mission. Teacher po ito and theologian. Yung iba, akala nila,
Pag theologian, wala silang rights para pakinggan kung paano sila nagmi-mission. Hindi tama yung pananaw. When we talk of mission, we talk of the totality of the ministry. Ang Bible League, meron siyang ginagawang mga training with some pastors na gustong mag-aral for training. Kumukuha sila ng doctor in theology para magturo sa kanila. Ang iba, akala nila, simple pastor lang ba yung mga magtuturo sa missions? Mga kapatid, sino magtuturo? Galing gubat? O mga theologian na nakakaalam paano tumakbo ang ministry ng salita ng Diyos? Yung iba, kung experience lang hinahanap natin, then we're not really studying mission. Tandaan po natin gaano kadalubhasa yung pinag-uusapan nating misyonero. Teacher of the law, under Gamaliel. Ayun po yung pinag-uusapan natin, teacher dito. Merong pastor, yung mga pumupuntang mga missions, anong natatapos? Galing po mga Bible school yun. Pag pinag-uusapan natin yung pastor yung pumunta sa Kilaming Kayani, they were trained. Yes, graduate po ng mga Bible school yun. Kaya yung mga wife ng iba, like Elizabeth Elliot, became a writer. Then aral lang mga yun. Hindi ito yung basta na lang nag-aral lang ng konting evangelism and then go mission at wala silang mararating. Okay na, meron nang alam konti, then send them. No, theologians po yung mga pinapadala. Ay pag-usapan po natin. Ilang beses na po tayo naka-encounter ng mga segments na mayroong napuntahang lugar si Paul at kasama yung mga kasamahan niya na wala tayong makuhang masyadong istorya. Pero mayroong mga bahagi na ini-elaborate o inilalathala ni Lucas para meron siyang gustong ituro sa atin sa mga nagbasa kay Theophilo originally. Meron siyang gustong ipakita with a certain point. Yun po yung panalangin ko na makita natin bakit ito nilagay pa rito. What's the point? Alam niyo yun? Kung ako yan, kasi hindi ako writer, tamad po ako magsulat. Lagi akong tulog sa social studies. Pagka pinag-uusapan yung mga ganito, hindi ko na ito ilalagay. Alam niyo yun, siguro merong mga kwentong maganda, pwede niyang i-negate ito, hindi ilagay. Pero meron siyang gustong i-highlight. Yun po yung mahirap kapag historical narratives yung binabasa, tinaaral. Bakit ilalagay ito? Yung part. Bakit inilagay niya to samantalang yung susunod na mga kwento? Pag mapapansin niyo po yan, as you move on sa mga patapos na bahagi po nito, meron silang mga narating na lugar, wala sang babanggitin. Sasabihin lang, pumunta kami dito and then we left, tapos pumunta kami sa lugar na to and then we left, tapos pumunta kami dito and then we left. Ganun lang yon. Pero ito merong highlight, meron siyang paglalagay. Sana makita po natin, sana tatama ako rito. Kung ano po yung nakita ko, sana tama naman sa pangunawa ni Lucas. Pag-usapan po natin, the ministry and provisions in Malta. The ministry and provisions in Malta. Palagi ko, meron po itong tatlong hati, that is in verse 1 to 6, the misconception. Ang verse 7 to verse 9 is the ministry, and verse 10 is the provisions. The misconception, the ministry, and the provisions. Wala akong maisip kasing para dun sa provisions, kaya provisions na lang. Baka meron po kayo, sabihin nyo mamaya sa akin. Okay? The misconception, the ministry, and the provision. Ano nangyari? With a short segment, ipinasok ito. Ulitin natin yung kasaysayan. Mahaba yung istorya, Si Pablo ay sinabi ng Diyos ay mangangaral siya sa Rome. Sabi ko nga sa inyo, sa maraming panahon nakalipas, pwede na siyang mag-shortcut kasi pag tinignan niyo po yung mapa po ninyo, kung may mapa po kayo doon sa likod, ang Macedonia, wherein nandun po yung
ministry ni Apostol Pablo na sumuporta sa kanya, lalo na po yung simbahan ng Philippi. Yung Macedonia ay malapit na lang sa Rome. Tawid dagat, pwede siyang dumaan doon sa maliit na parte ng dagat, tapos pupunta siya doon sa land. Nasa Italy na kagad yun. No po, gano'n lang kalapit yun kung tutuusin po ninyo. Narinig na rin, nabasa na rin natin, galing siya ng Achaia. Okay? Nakapunta ng Corinto. Tawiran lang po ng dagat, nandun na. Pero, ginawa pa rin ng Diyos na mangangaral at magpapaalam si Apostol Pablo sa mga leaders po ng Efeso, but not in Ephesian place. Sa gilid lang po yun. Tapos, nagpaalam, tapos naglakbay siya, pupunta pa rin talaga siya ng Jerusalem. May shortcut. Pag sinabi, Pastor, why not the shortcut? Sabi ko nga, iba ang gusto ng Diyos, iba ang kanyang layunin. Hindi gusto ng Diyos yung shortcut. Gusto ng Diyos, mangaral muna si Apostol Pablo sa Jerusalem to his people, to Lysias, to Festus, to Agrippa. Gusto ng Diyos mangyari lahat yun. Siyempre, hindi nilagay ng Diyos kay Pablo, Pablo, mangangaral ka muna dito sa mga taong ito, and then bago kita padadalhin sa Rome. Hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi yun ang sinabi ng Diyos, but it happened in His providence. Si Pablo, ang alam lang niya, magsasuffer muna siya ng Jerusalem before going to Rome. Ang mahirap doon is, paano mangyayari lahat yun? Alam mo yun, as you live your life, mangyayari ba talaga to when I get there? Bakit kung mangyayari lahat yun, why am I passing through these difficulties? Ang hirap kung ako yung misyonero, wala na bang ibang paraan na ministry, Lord, kung ditong pahirapan na ganitong senaryo? Wala. Yun lang talaga siya. Kailangan siyang dumaan ng Jerusalem at sa ganun niya mabibigyan ng parangal at karangalan ang ating Diyos. Pero, sa pagsulat po ni Lucas, naisip pakita ni Lucas, ng Diyos sa pamamagitan ni Lucas, kung paano ang Diyos yung salita niya ay kanyang tutuparin. Ang utos, si Pablo mangangaral sa Rome. But must go through Jerusalem and suffer. Sa kanyang paglalakbay patungong Rome is free. Bakit? Gagastusan siya ng Rome. Alam niyo yun? Gagastusan siya para mag-travel papunta doon, but not on a simple way. Makakaranas siya ng death threat sa Jerusalem. Makakaranas siya ng death threat na nandun na siya sa, alam niyo yun? Pinadala na siya sa Saraya, which could be safe, pero meron pa rin gagawang mga paraan para siya ay mapatay. May balik nila sa Jerusalem. But on the providence of God, ginamit ng Diyos yung pagiging Roman citizen ni Paul at sinabi niyang, I appeal to Caesar. Pwede ba yun? Pwede nang gamitin ng kanyang karapatan bilang isang mamamayan ng Rome. He was born as a Roman citizen. Ganun po kataas yun. Kaya sabi ni Lysias, ano? Roman citizen ka by birth? Ako nagbayad pa ako. Kaya nga, ito yung pangalan ko Ganun, laki ng bayad ko dyan para maging citizen. Ikaw, born citizen? Kaya di na pwedeng saktan. Saktan mo ako, Roman citizen ako. Subukan mo lang. Hindi pwedeng gawin yun. Alam ni Lysias, nung malaman yung Roman citizen, oops! Roman citizen yan. Hindi pwedeng galawin until proper judgment ay mapapangyari. Kaya lang dahil nag-appear siya kay Caesar at yung namamahala sa Saraya, sa Jerusalem, ay gustong pagbigyan yung mga Hudyo at ayaw nilang bigyan ng hatol. Ginamit na lang nila yung paggamit ni Apostol Pablo na siya ay Roman citizen
para mawala yung responsibilidad. Okay, nag-appeal ka kay Caesar, bring it to Caesar. Actually, tinatakasan lang nila yung kanilang responsibilidad. So matutal, ayun na po yung nangyari. Chapter 28, verse 1. After we brought safely through, we have learned that the island was called Malta. Ito na yung nangyari. Nagsimula na silang mag-travel. O yun, dumaan sila ng Myra, dumaan sila sa ilalim ng Crete. Talagang malakas yung bagyo. Sabi niya, wag tayo magta-travel, hindi natin kakayanin yung bagyo. Makulit yung may-ari ng barko, makulit din yung piloto, kaya yung centurion, sige na, sundan natin to. Mas alam nila kaysa diyan kay Pablo. Wala pa rin, nabagyo sila. At yung mga sundalo, meron silang magandang paraan para mawalan sila ng problema. Patayin yung mga bilanggo. Ganito kabigat ng mga kapatid, As habang nababasa po natin yung involvement o pagkakadamay ng mga sundalo sa ministry nito, makikita po ninyo, ang isang sundalong Romano, hindi siya pwedeng mawalan ng bilanggo. Patayin na lang niya o mapatay siya. Ganun lang po kabigat yun. Anong implication ito? Pastor, anong implication? Mahalaga po yun sa pag-iintindi natin ng resurrection of Jesus Christ. Si Jesus Christ ba ay nag-resurrect? Si Jesus Christ ba ay namatay at nag-resurrect? Malaki po yung role ng Roman soldiers. Pag sinabi natin, Pastor, gano'ng kabigat yun? Ang accusation na sinasabi, pati hanggang ngayon pinaniniwalaan po ng mga Hudyo. Pinaniniwalaan ng mga Hudyo na hindi mananampalataya na si Jesus Christ ay nag-collapse, yun ang turo ng Muslim. Ang problema noon, nag-collapse siya, kailangan niya makipagsuntukan sa Roman guards. Okay ba yun? Binugbog si Jesus Christ, buong gabi, kinabukasan, pinapasan sa kanya yung krus, sukdo lang hindi na niya mabuhat, naalala niyo? Tapos pinabuhat. Pagkatapos, ipinako sa krus, hindi na siya binalian ng buto, ng paa, kasi tubig na yung sumunod na lumabas. Patay na siya nung nandun siya sa krus. Sabihin na Pastor, nag-collapse. So, sobrang pagod. Binugbog siya ng buong gabi. Hindi siya kumain ng 3 days and 3 nights. Pagkatapos, makikipagbakbakan siya doon sa mga sundalo. Pero bago yung kailangan niya munang tanggalin yung malaking bato. Ngayon, kung siya ay nag-collapse, angot yung mga sundalo. Lalaki nila. Tapos, Roman guard ka, mawawalan ka ng isang bilanggo. Hindi pwede yun. Sabi naman, Pastor, ninakaw ng kanyang mga disciples, 12 duwag na, 11 na lang, 11 duwag na mangingisda at tax collector. Isa lang matapang doon, yung silot. All the rest, wala nang matatapang doon. Mga duwag lahat yun. Kaya nung kunin si Jesus Christ, nagsialisan. Lalabanan yung Roman soldiers. Hindi pwedeng ganon. Kaya pag sinabing ng Roman soldier, ninakaw siya ng mga disciples, death penalty yun. Kamukha nito. Gusto ko lang ipakita yung implication po nito. When you understand, Pastor, bakit nila gustong patayin sila Pablo? Kasi pag nawalan sila ng bilanggo, death penalty din naman yon. Patayin mo na lang, huwag mo sabihin nakatakas yun. Patayin mo na lang bago makatakas. Ba't sabi ni Paul, hindi kami aalis? Pero hindi rin kayo pwedeng tumakbo palayo sa barko. Kailangan kayo mag-stay. Barko lang ang mawawala. Sa pagdala ng alon sa kanila, isipin nyo, nakarating lahat sila sa lugar ng Malta. Maliit na island po yan. Pag may mapa kayo sa likod na naman, yung missionary journey ni Paul, makikita nyo po dun sa ilalim ng Sicily, that is Europe. Yung Malta, nasa pagitan siya ng Europe at Africa. Sana may mapa kayong makikita sa likod. Paul's missionary journey po yun na pwede nyo mahanap.
Yan. Sana may nahanap kayo. Wala kayong nahanap? Ay, hindi ko naman pwedeng sabihin bumili kayo ng Bibles niya lahat na meron ka na. Ayan. Nandun yung Malta, pagitan po nung, ganito yan ano. Kung ito yung Italia, tapos bababa yung Italia, tapos sa ibabang mismo ng Italia, na dugtong-dugtong po yun, no? Doon sa ilalim po nung parte ng Italia, nandun yung Sicily. Tapos, ilang milya mula doon, sa baba nun, nandun po yung tinatawag nilang Malta. Hanggang ngayon po, Malta pa rin ang tawag dyan. Ang dialect po nila ay Maltese. Okay, yun po yung kanilang dialect. Tapos sa ilalim po nun yung Africa. O yan, kapag nandun kayo sa Gimme 5, yun yung Malta, isang bansa na maliit. Dati, nung 216 BC, ang Malta ay under po ng Rome colony. O kolonya siya ng Rome. Sakop po siya. Kaya makita nyo gaano ka-powerful ang Rome. Sakop ng Rome, ang kapatid, from Europe at umaabot po yan nung Russia hanggang Middle East. Ganun kalaki yung sakop niya no, ng Rome. Hindi, pag sinabi natin, Pastor, pag pinag-usapan natin yung Roma noon, kasi ang liit na lang Rome, tapos yung Vatican City, yun na lang yun eh. Pero noon, yung buong Italia, sakop ng Rome, tapos sakop niya rin yung buong Europe, sakop niya rin yung ibang parte ng Asia. Pilipinas lang di kasali yata dyan, no? Sa kanyang mga sakop, kasi wala tayo sa istorya. Tapos yung Malta nandun sa ilalim ng Italy. At kapag Bible maps po yan, mababasa nyo yung Sicily. Yan. Sa ilalim po nun, merong dot. Parang period na lang siya. Andun po yung Malta. Sakop yan dati ng Rome. Then eventually, mga kapatid, naging sakop yan ng British, na mga Briton. And then in 1964, nagkaroon na po sila ng independence. Kaya naging bansa na sila by their own. Yung language nila, mga kapatid, ay medyo magkahalo. Iba yung pagkakalagay ni Lucas. Yung language nila ay, sila lang meron, is Maltese. Pwede din daw silang magkahalo daw na Greek-Latin at Phoenician yung kanilang karaniwang ginagamit in the past. Ayon sa mga nag-aral, marami daw sa kanila ay nakakapagsalita ng dalawang dialekto. At isa sa mga ito ay Latin. Kaya daw, naintindihan sila dito sa istorya. Okay, pero yung pangkaraniwan po nilang salita ay Maltese. Kaya gano'n lang po yung pagkakalagay ni Lucas sa verse 1. Sabi niya sa Acts 28 verse 1, "After we were brought safely through, we then learned that the island was called Maltese, or Malta." Verse 2, "The native people," ang paggamit mga kapatid ng native, sa Greek niya is kahawig po ng barbarian, yung pagkakalagay. Yung mga translators ng English, what they did is, hindi nila inilagay yung barbarian sa Tagalog, barbaro kasi pagka barbarian, ito yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at mamamatay tao. But Luke is kind enough na yung pagkalagay niya ng barbarian ay medyo iba yung kanyang pagkakalagay kung bakit hindi siya inilagay na barbarian ng mga translators. Kasi mas may pinagkaiba daw yung pagkakalagay ni Lucas. Kaya pinalitan niya ng kaunti. Kaya ang ginamit ng mga translators natin sa English ay native people. To make it good. Kasi kung barbarian na nakalagay dyan, iba po yung mangyayari doon sa susunod na line. Kung barbarian yan, patay na sila. Okay? Magkaiba po yung, kaya they're good enough para ilagay po yung bagay na yon. Sabi na, the native people showed unusual kindness. Alam niyo ba na meron pang mga lugar sa mundo na hindi pa nararating ng kabiasnan natin? Yung
kami nag-aaral sa atin. No? Meron pang certain places na hindi pa nararating ng kabiasnan. Merong iba na pumunta na sa lugar na yun at namatay. Pinatay sila ng mga natives. Mga barbarians po yung tawag natin pagka gano'n. Okay? Kito gusto ko lang po sabihin sa inyo. But anyway, sabi niya, they show them unusual kindness. Kakaiba. No? Alam niyo, nagpakita sila ng kakaibang kabutihan sa kanila. Anong ginawa? They kindled fire and welcomed us all because it had begun to rain and was cold. Mabait nga naman sila. Okay? Baka sabi, Pastor, okay lang ba na ganyan? Bakit kailangan niyang ilagay na unusual kindness? Usually, pag island ang napupuntahan ng mga na-shipwreck, hindi mo alam kung may tao doon o kung ano yung ugali ng mga tao. It can ikamamatay mo o ikabubuti mo. Kapag napuntahan mong lugar ay edukado o mga civilized, then it's entirely different ang iyong magiging kalagayan. Pero pag hindi sila civilized, it's entirely different din ang mangyayari sa iyo. Okay? Maganda ba yung senaryo? Yes, bakit kakaiba yung kanilang kindness? Imagine, brethren, ang na-shipwreck na mga tao ay 276. That is in chapter 27, verse 37. Sila Pablo, na nakasakay lahat sa barko, sinabi ng Diyos walang mamamatay sa kanila, maliligtas, except the barko lang o yung ship. Lahat sila maliligtas. Ang nakasakay doon ay 276. Yung mga tao nagpakita ng kabutihan for these 276. Ang sabi ng iba, naging mabait yan sa kanila kasi may kasama silang Roman soldiers. It can be. It can be. Pero kung mga barbarians yan, anong gagawin ng Roman soldiers? Basta matatapang pa rin. Kayo naman, ilang gabi na naglalakbay yan at pagod na pagod, tas lalangoy ka pa, tas makikipagdigma ka pa sa mga locals. Hindi nila kakayanin. Kaya kakaiba, pag sinabi ni Lucas is they showed unusual kindness. 276 po yan. Alam niyo pa bakit unusual? Tingnan niyo yung verse 11. After 3 months, we set sail in a ship that had wintered in the island, a ship of Alexandria with the 2 gods as a figurehead. Mga kapatid, nagministeryo yung mga Maltese sa kanila for 3 months. Alam niyo, pag may bisita kayo, okay lang naman kung bisita nyo for 1 month, okay lang Pagka 2 months mo na kayong bisita, medyo ibang usapan naman na. Ito 3 months. Pakakainin nila po ito na 276. Hindi isa yan. Kung isa lang, okay lang. Let's visit, okay. Let's enjoy one another for the whole month. Kung mag-isa yun, paano kung 100 sila? Kumusta yung kaban ng bigas? Ilang kaban kung Pilipino yan, rice is life. Ilang kabang bigas yung ipapakain mo dyan? O, pastor, hindi yung mga Pilipino. O, ilang sakong trigo o harina ang kailangan mo para makagawa ng tinapay, pakainin yan. O, pastor, baka walang tinapay. O, ilang baboy ang ipapakain dyan? O, ilang bakang kakatayin? For 3 months, for 276 people. Pastor, baka nagbayad sila. Saan sila kumuha ang pera? Di ba na-shipwreck nga sila? Sabi ni Paul, walang matitira, tayo lang. Huwag kayong mag-alala, mabubuhay naman tayo. Walang matitira sa barko. Unang-una, tinapon na rin po yun doon sa unang part. Kaya yung pag sinabi ng unusual kindness, unusual nga for 3 months. Nag-minister, naglingkod ang mga to. Kaya lang meron silang wrong perception. Ito yung mangyayari. Verse 3. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, kasi nga merong
bonfire. Bonfire ang tawag natin, ano? Para hindi po sila maiinitan. Mga kapatid, madaling pag-usapan, pag-isipan to, no? Pastor, bonfire. Pag tayo nag-bonfire, nakapag-bonfire pa sana kayo, no? Baka di na kayo nakapag-bonfire, kawawa naman kayo. May sabihin nyo sa magbo-bonfire po tayo. Pagka-family bonfire, maliit lang po yung fire, tapos may konting kahoy. Okay na, di ba? Tapos meron kayong marshmallow, o tapos may hotdog, tapos paikot-ikot, and then enjoy at katawa-tawanan kung ano yung pag-uusapan. That's good. Mga kapatid, kung 276 yung ipagbo-bonfire mo, gano'n naman kalaki yun. Naintindihan niyo ba yung gusto ko sabihin? Hindi to maliit na usapan. Ang pinag-uusapan natin, 276 plus the locals na nandun. We're talking of a big... Mas marami pa yung guest sa botante ng barangay na to eh. Alam mo na yun? Yung, mas malaki pa itong 276 na to kaysa yung botante rito sa barangay Quezon. Sana tama ako. Alam ko tama ako. Ganun sila karami. Then magbo-bonfire kayo. Ang dami-dami nun. Ano po, hindi to maliit. Para lang maintindihan natin, kasi baka naisipin na, Pastor, nagsigas sila ng apoy. Gaano karaming kanilang pinapainitan na tao? 276. 276 po yun. Hindi to maliit, hindi to 10, hindi to 20, hindi to 50, is 276. Mas marami kaysa doon sa joint church camp na ginawa sa Tarlac. Yun nga lang, hindi mo na ma-bonfire. Pero yung nasa room, naka-bonfire ka na rin. Anyway, gano'n sila kadami. No? And then si Pablo gusto niya rin makatulong naman. On his kindness. Gusto niyang tulungan yung kanilang senaryo. Kumuha din siya ng stick. Sa kasamaang palad, buhay yung isa. Alam niyo ba yun? Kuha akong kahoy. Dami ng kasama. No? Look, kuha tayo ng kahoy. Voluntarily, kumuha. Imagine niyo lang mga kapatid, paano nangyayari. Sa kanyang kabutihang loob, gusto niya rin tumulong, kumuha rin siya ng mga sticks para ilagay sa kanilang bonfire. Buhay yung isa. No, tapos yung pagkakalagay niya, mga kapatid, hindi simpleng ahas. Hindi sinabing snake, simply snakes. It's a viper. Makamandag na ulupong yung nandun. Tapos natuklaw. Yun ang maganda. Natuklaw pa siya. No, wag niyo pong gagayahin ito. Hindi ako tatablan ng ahas kasi si Pablo di tinablan. Mga kapatid, may utos kay Pablo na mangangaral pa siya sa Rome. Hindi siya mamamatay dyan muna. Naintindihan po natin? No, merong gumagaya dito kahit matuklaw ako ng ahas. Namatay na lahat po yun. Baka meron pa rin po sa YouTube yung pastor, dito tatablan ng kamandag, kamukha ni Apostol Pablo, namatay. On the time of preaching. Nung ginawa yun, kumuha sila ng makamandag na ahas. Dapat may technique doon. Tanggalin muna yung kamandag, tapos ganun ka, bida-bida, tapos patuka ka ng ahas. Pwede yun. Alam niyo yung ginagawa ng iba, tinatanggalin muna yung kamandag, tapos patutuka sila ng ahas. It can work. Tatama ba yun kung isang kamandag lang? Baka magalit si doktor sa akin. Alam mo yun, hindi yung... Ang sabi ng Biblia, thou shalt not tempt the Lord thy God. Hindi kumuha si Pablo nung makita niya yung ahas, patutuklaw nga ako rito para makita ng mga to kung sino ako. Wala namang ganun yung story. Hindi naman niya alam na merong ahas dun. Alam niyo yun? Sabi nila, Pastor, bida-bida kasi si Paul. Gusto niya nga tumulong. Isa pa na, si Pablo ba hindi nalalamigan? Umuulan, galing siya ng dagat, kasi siya rin na mismo kailangan niya. Then he want to help. Ito na po yung pananaw ng mga tao. Verse 4. When the native people saw the creature hanging from his hand, they said to one another, galing nila, no doubt this man is a murderer, though he escaped from the sea. Justice has not allowed him to live. Mga kapatid, tingnan niyo itong mga pagano. Basta pa mo nasabing pagan yan. Sa dulo ng verse 6, ito yung sinabi ng mga tao.
uh, said that he was a god, small g. Are they pagan? Yes. Mga pagano po yan. Tingnan niyo po ito. Mga unbeliever, pero mga native ng Malta, unbelievers sila, but they know what justice is. Katulad po ng pagkakalagay ng Romans chapter 2, na yung tao, mga kapatid, though hindi niya alam literal ang law ng Old Testament, they have the law in themselves. Kahit di niya alam ang law, meron siyang alam na law na nakalagay, inilagay ng Diyos sa puso ng bawat nilalang. Kaya pa sabihin ng tao, ako di ko alam yung mga batas, hindi ako mananagot. Bakit ito? Alam nila. Tingnan niyo po yung Romans 2 verse, magkatabi lang naman Romans 2 verse 14. Tingnan niyo pong mabuti. Sabi ng Romans 2 verse 14, "For when Gentiles who do not have the law, by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law." Wala silang batas na nakasulat kamukha ng pagkakalagay ng Old Testament. But in their hearts, they know there is a law. There's good and bad. Alam ba na problema ng yan? Ng mga atheist? Bakit problema yan sa mga atheist? Ito yung problema niyan. Pag sinabi ng atheist, hindi ako naniniwala sa Diyos. Okay. Kung di ka naniniwala sa Diyos, anong basihan natin ng mabuti masama? Pagka mayroong atheist nagsabi sa inyo, hindi sa naniniwala sa Diyos, tanungin niyo to, hindi ka naniniwala sa Diyos, okay, anong basihan natin ng mabuti at masama kung walang Diyos? What's the moral standard? And what is the standard of good and bad? Mahirap po sagutin yun. Pag sinabi natin masama yung pumatay, sino nagsabi nun? It's the Bible. Kung walang Diyos, bakit siya masama ang pagpatay? Bakit masama ang lumampas tangan sa magulang? Sino nagsabi sa iyo nun? The Bible. Pag atheist, walang Diyos, and what is the basis of morality? And what's the standard? You need God for you to have a moral standard. Pag walang Diyos, walang moral standard. Intindihan niyo ba? Kaya pag sinabi nila, di ako naniniwala sa Diyos. Okay. Anong standard mo ng morality? Isa lang sasagot sa iyo, wala. Kapag walang morality sa mundo, there will be chaos. Lahat ng panuntunan sa mundo nakabase sa moral standard ng Old Testament, ng Biblia. Bakit yung mga pamahalaan na hindi naniniwala sa Diyos? Naniniwala sila na dalawa lang ang tao sa mundo, lalaki, babae lang. Russia ay naniniwala, lalaki, babae lang. Ang Amerika na based from the Bible ang kanilang standard, hindi sila naniniwala doon. Baligtad din. Kayo ba? Sa isang bansa sa Amerika, ang LGBTQ pinapatay. Sabi ng isang pastor, kapag yung anak ko LGBTQ, sabi niya, lalatiguhin ko yun hanggang mamatay. Sabi. Hindi ako kakasuhan ng bansa ako, matutuwa pa sa akin, sabi niya. Ewan ko sa inyo, Christian country kayo, sabi niya. Nung nag-aaral kami sa Quezon City, sinabi niya. Nagulat kami, nagrataas ng kamay. Afrikano, sabi niya, pag sa amin LGBTQ, lalatiguhin namin. Kahit mamatay, hindi kami kakasuhan ng pamahalaan. Dahil bawal sa amin ng LGBTQ. Para mas magandang tumira doon kaya sa Pilipinas. Kung gano'n yung standard. But anyway, mga kapatid, alam na yung moral standard.
Ba't nakatakas sa barko, tapos hindi siya nakatakas sa kamandag. Balik na po kayo sa 28. Alam nila yung law, di ba? Mga kapatid, hindi nag-aral ng Old Testament yan. But they know the justice of God. Pero ano nangyari? Verse 5. He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. Verse 6. They were waiting for him to swell. Tingnan natin kung mamamapagkayang kamay. Tapos yan, titimbuwang na lang dyan. Let's see, let's see, let's see. Nihintay nilang mamatay. Mabilis lang po pagkamandag. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, they changed their minds. Uy, ito siya namatay? Siguro Diyos yan. Ayun po yung mali nilang pananaw about Paul. Yung iba, marami ding maling pananaw. Ginagaya, huwag niyo pong gagayahin si Paul. Huwag kayong magpapatuklaw sa ahas, pagkatapos sasabihin niyo, ako'y misyonero at hindi ako papatayin ng Diyos. Marami pa siyang ipagagawa sa akin. Kay Paul po yun. Hindi po sa atin. Pag kayo natuklaw ng ahas, makipagkita po kayo kagad sa health center or sa mga doktor. Huwag niyo pong ipagpapabukas. Baka mangyari sa inyo yung nangyari na inaasahan ng mga Maltese kay Paul. Kaya ito yung maling pananaw. And let's see the ministry. Verse 7. Now, in the neighborhood of that place, where lands belonging to the chief man of the island, meron pala natin, may leader pa sila, tapos sabihin natin, Pastor, walang Diyos. Ba't may leader yan? They have some standard, isn't it? Belonging to the chief man of the island named Publius, who received us and entertained us hospitably for 3 days. Grabe magpakain to, 3 araw na pinakain yung 276. And then eventually pakakainin niya for 3 months. Yung 276. Grabe, Siguro pagod ng tagapagluto dyan. Tapos yung nangangaso, naghahanap ng animals para ipakain. Alam niyo gaano kahirap? Baka sabihin, Pastor, marami pa siguro noon sa panahon nila. Sabihin na natin marami. Sige, ilang baka ang kailangan katayin for 276? Siguro, Pastor, pwede na yung isa per meal. Per day. Ganun karami yun. Kung isang baka ang kailangan kada araw, kailangan yan ng 276 na baka at 30 baka nakatayin. 90 na baka nakatayin para lang dito. Ganun karami to. Madaling basahin yung story Tapos, pakakainin ko 276. Gaano karaming iluluto ng mga tagapagluto dito? Alam niyo gaano yung kalaking difficulty noon. But, nagpakita siya ng hospitality sa kanila. Meron mga islands na ganyan. Pag nakarating kayo ng Fiji Island na to the community na modern, doon sa isang island nilang nakaganyan sa Pacific, pagka pumunta kayo doon, there will be a good welcome. Pero yun, pagka panahon ng mga bagyo nila, lumulubog din yung island. Yung mga bahay, hindi naman. Pero yung lupa nila, puro tubig. Kung panahon po ng bagyo, durongan ang idea nun. Durongan sa what? Dinagat ang tawag doon. Ganun po yung island to. There will be a welcome for you. Pero kapag 276 kayo, maubos naman yung pakain nila sa inyo. Ang maganda, may nangyari in verse 8. It happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery. And Paul visited him and prayed, putting his hands on him, healed him. Baka sabihin, Pastor, pagka may sakit, pag-pray natin, paggalingin mo. Mga kapatid, pinanalangin ni Apostol Pablo.
Tandaan niyo po, apostol ito. Apostol. Pang-13. Yan yung number 13 na apostle, si Paul. Baka sabihin niyo, Pastor, si Judas 12. Tapos pinalitan ni Matthias, siya na yung 12. Si Pablo yung unusually born. Siya yung pan-13. Pinanalangin niya, tas gumaling. And then in verse 9, and when this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. Pinanalangin din ni Apostol Pablo, mahalaga that we pray for others na meron pong karamdaman, hoping that God will heal them. Or, it simply be comforted when we pray. But ito unusual. Si Apostle Paul po yon. We pray that God will bless the medicine. Siya, pinanalangin. Ano po? At apostol po ito. No, hindi tayo yung, Pastor, tayo, pwede ba yan? Pwede po tayong manalangin. Hoping that God will be merciful sa tao. In verse 10, this is how they ministered. Tatapusin ko na po, umaandar na kasing application sa akin. They also honored us greatly. And when we were about to sail, they put on board whatever we needed. Grabe naman ito, ano? Pinakain ka na ng 3 buwan, tapos 276 kayo, pinabaunan pa kayo ng mga tao. Kaya pag sinabi ni Lucas, nagpakita sila sa amin ng kakaibang kindness. Kakaiba nga talaga. Isipin nyo, 3 months kayong pinakain, ministeriyohan ng mga tao, pinabaunan pa kayo pag-uwi. Ganun po kalaki yung blessing na ibinigay nila sa kanila. But what's the point? That's nandito itong storya. Kapag tinignan niyo po yung ibang mga verses po niyan, sasampulin ko lang po tingnan niyo po yung verse 12. Putting in at Syracuse, we stayed there for 3 days. And from verse 13, and from there we made a circuit and arrived at Rhegium. And after 1 day, a south wind sprang up, and on the 2nd day we came to Puteoli. Anong istorya? Wala, no? But ito, meron siyang malaking emphasis. For what? One thing is this. Si Apostol Pablo, iningatan ng Diyos from shipwreck. Iningatan din siya mula sa ulupong. Para saan? Kasi may utos ang Diyos sa kanya who will preach in Rome. Padadala kita sa Rome. Mangangaral ka sa Rome. Hindi siya mamamatay dito. Dahil may pagagawa ang Diyos sa kanya sa Rome. It's a promise. Malinaw po yan. Ikalawa. Hindi simpleng usapan ni si Apostol Pablo ay simple na nalangin at nagpagaling. Hindi kayang gawin simple yan ni Apostol Pablo. Malamang-lamang why it was included, hindi nakakalimutan ni Pablo ang kanyang pagka-apostol. He was not simply sent to Rome. Pinadaan siya ng Diyos sa lugar na to with these 3 months to share the gospel sa mga tao. Hindi sa sasabihin na nagpapagaling lang siya. Mga kapatid, it's not a healing ministry per se. Why? Bakit hindi to simpleng healing ministry? Tingnan niyong mabuti. Wala sa eksena si Dr. Lucas. Pastor, wala dyan si Dr. Lucas. Pansinin niyo yung 11. Dito pinakamalinaw lang. Sabi na sa 11, after 3 months we set sail. Sinong writer? Si Lucas. Alam nga naman pumunta lang yan dyan. Kasama siya dyan. Kahit doon sa verse 1,
ng chapter 28, after we were brought safely through, kasama yung writer. Tapos sabi niya, they welcome us, showed kindness and welcome us all. Kasama si Dr. Lucas. Kung healing ministry lang ang gagawin at ginawa nito, mga kapatid, Dr. Lucas should have been involved sa pagpapagaling. Malamang-lamang kasama sa ginawa ni Apostol Pablo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, ayon sa kasaysayan, may church dito sa Maltese. Way back in history. Hindi to yung mga 1964. Hindi to binisita ng nasakop ng mga Briton kung bakit nagkaroon ng Christianity rito. Sabi nila, ang nag-minister daw sa kanila si Apostle Paul. Ang nagsimula ng kanilang church. Which means, kung sasama natin yung kasaysayan, si Apostol Pablo ay nandun, not simply by nadala sila ng bagyo, pinadala siya ng Diyos doon to pray for a sick man and to minister and share the gospel. Kahit na native yung mga tao doon. Hindi to simply you have heart for the natives and then pupunta ka doon. Wala nga siyang balak pumunta dyan eh. But God sent him sa lugar na yon to share the gospel. Mga kapatid, it is not the choice of Paul to go here. It's the choice of God. Na pinadala siya ng Diyos. Para saan? To spread the gospel. Kaya mga kapatid, we have a story to tell. We're here. Doon tayo sa kani-kanyang mga lugar natin. Kapag meron po tayong opportunity to share the gospel, let's do so. Huwag natin kakalimutan ang pagtawag ng Diyos sa atin. Hindi ka na born again simply para magsimba lang every Sunday. You have been born to share the gospel, to reach souls, para sa kaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan to. We have a story to tell to others. At i-accomplish ng Diyos ang gusto niyang magawa through us. At huwag tayo manghimagot na gawin po yon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat kung bakit nailagay ito sa istorya, ang istorya ng pagstay ng apostol kasama yung mga sundalo sa lugar po ng sa lugar ng Malta para ibahagi ang inyong mabuting balita. Nawa kami din na sa mga pagkakataon na nais niyo pong mapangyari sa amin, lagi po namin maalala at makita ang mission po ninyo sa amin. We have a story to tell to others. Ang kwento namin ay patungkol sa aming Panginoong Kristo at ikaliligtas po ng kaluluwa. Tulungan po kami, bigyan kami ng oportunidad na lagi kaming handa na ibahagi po ang inyong mabuting balita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at po ay aming dalangin. Amen.